Habang papalayo, tahimik niyang pinasalamatan ang lahat para sa kanilang mainit na suporta. Pumasok siya sa karwahe. Sinabi niyang ang kabutihan ng tao ang makakatulong sa kanyang mas mabilis na makabangon. Habang umiikot ang mga gulong ng karwahe, unti-unting naglaho ang kanyang anyo habang papalayo. Gayunpaman, ang mga sigaw ng mga tao, puno ng pagkabahala, ay patuloy na umabot sa kanya. Sa kanyang isipan, tanging isang bagay lamang ang kanyang pinanghahawakan, ang makalaya mula sa anino ng walang mukhang pangkat. Sa kabila ng kirot sa kanyang kamay, humiling siya ng isang bagay lamang, ang mamuhay ng karaniwang buhay. Nagtaka ang lalaki kung paano niya nabasag ang mental na selyo at iniwan ang misyon. Ngunit sa halip, pinapalakpak niya ito sa balikat bilang pagkilala. Patuloy niyang sinasabi kung gaano kahusay si numero 47 sa kanyang trabaho at hindi kailanman nabigo. Siya ng bagong pangalan, Jun Gon-sik. Para sa kanyang layunin, nag-aral siya sa Heavenly Warrior Academy at nagpakasal sa isang babae mula sa Heavenly Demon Pavilion habang nag-iipon ng impormasyon tungkol sa kasamaan. Tinitigan siya ng lalaki ng mariin at nagtanong kung magagawa ba talaga ni numero 47 na talikuran ang lahat. Sa kanyang lugar, iniisip ng lalaki na ang pamumuhay sa anino ay nagbibigay ng kasiyahan kay John. Ngunit sa pagngangalit ng mga ngipin, tumugon si numero 47 na bagamat nagustuhan niya ito, pangarap niya pa rin nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa piling ng kanyang minamahal. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay sa baba at sinabi ng may pangungutya na narinig na niya ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ngunit ayon sa kanyang pakiramdam, si Ren ay umiibig sa isang ilusyon, hindi sa tunay na JN. Ang buong buhay mo ay isang kasinungalingan kay Ren, wika ng lalaki ng may tusong ngiti. Ngunit matatag na tumugon si John, hindi yun mahalaga. Mananatili akong Jung Hong-sik magpakailanman. Napaisip ang lalaki kung dapat niyang hanggan ang determinasyon ni John o mag-alala para sa kanya. Gayunpaman, pinakalma niya ang sarili sa ideya na tatanggapin si John ng anak ng Helban clan kahit ano pa ang mangyari. Habang ang mga salita ay nagbibigay ng pag-asa, bigla itong sinundan ng matalim na pahayag ng lalaki na si John ay may malalaking kakulangan bilang isang lalaki. Nagulat si John at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sagot ay matigas, matapos niyang inumin ang dugo ng alak, nagbago na ang lahat. Habang kinakamot ang kanyang ulo, ipinaliwanag ng lalaki na mahirap para sa mga especially iya at mamamatay tao na magpalaki ng mga anak, kaya ito ay isang kinakailangang pag-iingat. Bigla na lamang bumagsak si John, nawala ng malay, tila hindi kayang tanggapin ang bigat ng katotohanan. Nasa karwahe, pinahirapan siya ng mga kaisipan. Dapat may paraan upang makatakas sa sitwasyong ito, naisip niya. Hinampas niya ang kanyang tuhod gamit ang sugatang kamay at nagdesisyong maging pinuno ng walang mukhang pangkat. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang basagin ang mental na selyo. Habang naglalakbay sa disyerto, pinlano niya ang matinding pagsasanay upang patibayin ang kanyang katawan at isipan. Nagpasya siyang ipagpaliban ng trahedya kung saan matutuklasan ng kanyang asawa ang katawan ni HK. Ang pagsasanay ay gaganapin sa isang nagyayelong bundok, isang lugar kung saan nagsanib ang mga lihim ng Taibtanong monghe, mamamatay tao, at mga master ng Fusan Ninjutsu. Subalit may isang malaking problema, ang oras. 10 taon ng pag-aalinlangan ang sumubok sa kanya. Nanatili pa rin kaya ang kanyang damdamin o tuluyang kinain na ito ng malamig na katotohanan? Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya siyang sumugal. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na kaya niyang ma-master ang kapangyarihan ng mga anino. Sa isang malalim na pagyuko, iniabot niya ang isang sandata, simbolo ng tiwala at pagkakaisa. Si Ren, pagod at duguan, ay nakatayo pa rin, hawak ang espada na tila humihinga mula sa bagong laban. Sa kabila ng pagod, masaya silang nagmadali sa kanilang mga kabayo, iniiwan ang isang bagyo ng mga alaala. Si John, kapwa pagod, ay mahigpit na nakahawak sa saddle. Sa kanyang mga mata ay naroon ang matibay na determinasyon. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, muli niyang tinawag ang madilim na mahika. At sa parehong sandali, nagbago ang kanyang anyo, naglaho sa ulap ng mga ilusyon at lihim. Mula sa kakahuyan, lumabas ang isang tigre. Ang mga mata ng tigre ay kumikislap at ang mga kalamnan nito ay parang spring na tumaas bago tumalon. Nabigla siya nang mapansin ang makapal at makinang na balahibo ng predator at napansin niyang delikado ang maglakbay mag-isa sa kabundukan. Ang tigre ay malapit nang makarating sa pintuan niyan, tahimik ngunit may banta. Nagbiro siya na marahil ito na ang bagong manliligaw ni Snow. Biglang tumalon ang tigre tulad ng kidlat kay John,
Ngunit mabilis na nakailag si Yan, at ang predator ay bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Sa isang galaw ng kamay, naghanda si Yan na ipagtanggol ang sarili. Ang mga mata niya ay kumikislap ng determinasyon. Inabot niya ang tigre at kalmadong nagpaalam dito. Isang shockwave ang nagpalipad sa tigre pabalik, parang tuyong dahon sa bagyo. Ang isang kutsilyo ay lumipad sa ere, kumikislap sa ilalim ng araw na parang talam ng kapalaran. Bumagsak ang isang malaking piraso ng karne sa lupa. Kaligtasan ang pinakamahalaga, muttered ni Yan habang itinatago ang kutsilyo sa manggas. Ang isang kontroladong strike ay ang huling punto para sa isang maninila. Nilapitan ni Yan ang isang gusali na kahawig ng isang lumang pawn shop na puno ng mga lihim at gadget. Ang lalaki na nakita ang kanyang biktima ay ngumiti sa gulat at muling sinaktan si Yan. Pinansin nito ang tatlong malalaking pangil ng tigre at nagtanong kung saan nakuha ni Jonah ang ganoong kayamanan. Sinabi ni Yan na pagkatapos ng isang tensyonadong pagtitipon na halos nagresulta sa kanyang kamatayan, sinuwerte siya. Pagkatapos ng isang matagumpay na transaksyon, tiniyak ng lalaki na agad na may lalagay ang pera sa account ni Yan. Ngunit idinagdag nito na kailangan manatiling lihim ang lahat ng ito. Nangako naman ang lalaki na panatilihin itong lihim, ngunit nagtanong kung bakit hindi nagbebenta si Yan sa jewelry store. Sagot ni Yan, nahihiya siyang gawin yun. Pagdating sa bahay ng kanyang mentor, tinanong ni Yan kung ano ang ginagawa nito. Nakaupo si Sabo sa tabi ng sugatang tigre, ang mga kamay ay nakapahinga sa likod nito at tiniyak kay Yan na siya ang pinakamalakas sa mundo, kaya't kaya niyang kontrolin ang kanyang kondisyon. Nang makita ang dagwang katawan ng tigre, nagtanong si Yan kung posible bang paghiwalayin ito. Sinabi ni Sabo na posible ito, tinrato na niya ang mga sugat ng tigre at binigyan ito ng susi upang mapanatili itong buhay. Mukhang natalo ang tigre sa isang bagong kalaban. Sinabi ni Sabo na magpa-practice ang tigre para sa paghihiganti kapag gumaling ito. Naalala ni Yan kung paano natalo si Snow White sa ganitong kalupitan, kahit na natatakot siya rito. Tinutukan ni Sabo si Yan na linisin ang mga gasgas at tahiin ang malaking sugat bago siya umalis sa isang personal na lakad. Nang magtanong si Yan kung saan siya pupunta, sinabi ni Sabo na hindi ito dapat alamin. Pagdating ng gabi, nagsimulang umungol ang tigre, waring nagrereklamo sa sakit. Habang ginagamot ang sugat, lumakas ang ungol nito, punong-puno ng hinagpis at muling paglakas. Tumalon ang tigre sa matinding sakit, at ang ungol nito ay yumanig sa hangin na parang kulog. Mabilis na hinampes ito ni Yan at muling bumagsak sa lupa. Habang pinagmamasdan si Yan ni Sabo, sinabi niyang nagiging hindi na kayang tiisin ang temper ng kanyang disipulo. Inalala ni Sabo na habang siya'y nagsasalita tungkol sa mga mahalagang bagay, siya naman ay parang walang ginawa buong araw. Tumugon si Sabo na siya'y nag-e-ensayo ng chi control. Pinilit ni Sabo na huwag magalit ngunit hindi na nakapagpigil, kaya sinabi niya na magtulungan na lang silang tapusin ang pagtatahi sa sugat ng tigre. Nang matapos si Yan, nasiyahan si Sabo sa kanyang ginawa. Pinansin ni Sabo na ang mga galaw ni Yan ay mas naging maayos. Ngunit nagulat siya nang makita na isa lang ang ginamit ni Yan mula sa Knife of Furious Thunder. Dahil itinuro na dati ni Sabo kung paano gamitin ang buong arsenal, napabuntong hininga siya at iritableng tinanong kung ilang kutsilyo na ang pag-aari ni John. Sumagot si John na sa ngayon ay 6 pa lang, ngunit balak niyang dagdagan pa. Dumilim ang ekspresyon ni Sabo at tiningnan niya si John nang may dismaya. 6 lang, inihanda ni John ang sarili sa panibagong sermon tungkol sa kanyang mabagal na pag-unlad. Pero sa halip, tinapak ni Sabo si John sa balikat at binati siya sa kanyang narating na parang kinikilala ang kanyang kakayahan. Habang pinipisil ang balikat ni John, pabirong sinabi ni Sabo na kakaibang nilalang lamang ang makakagaling sa 6 na kutsilyo nang walang tulong ng marami. Napaisip siya kung ang tagumpay na ito ay bunga ng talento at pagsusumikap ni John o biyaya ng langit para sa kanyang kabutihan. Patuloy na hinawakan ni Sabo ang kanyang balikat ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Bigla siyang tumawa at sinabi na pinapatawad na niya ang lahat ng pagkakamali ni John. Napaisip si John sa biglaang kabaitan ni Sabo. Ipinahayag ni Sabo na oras na para sa mas mataas na antas ng pagsasanay. Nagulat si John, ang lahat ng kanyang hirap ay basic level pa lang pala. Iniwan nila ang Snedka at nagtungo sa bagong lugar ng pag-aaral. Binati ni Sabo ang sarili at sinabing kailangang matutunan ngayon ni John ang teknik na parang kidlat sa gitna ng lumilipad na tubig. Ngunit may ngiti si John habang iniisip kung talagang naniniwala ang kanyang mentor sa kanyang kakayahan.
Tumawa siya at tinawag itong isang joker. Tumayo si Sabo at seryosong sinabing hindi siya mahilig sa biro. Biglang itinulak si John, sabay sigaw na kailangan itong mag-training ng todo. Idinagdag pa niya nang may sarcasmo na siya ang paborito niyang estudyante. Bago pa makabawi si John, halos malunod siya sa kawalan ng hangin. Ang tanging nagawa niya ay isang tahimik na pakiusap ng tulong habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa nagyayelong tubig. Samantala, seryoso ang atmosfera sa punong himpilan ng Merma Alliance sa Pure World Estate. Sinabi ni Sabo na ang mga talento mula sa Academy of Heavenly Warriors ang pag-asa ng kinabukasan ng hustisyang pinangangalagaan ng kanilang alyansa. Pagkatapos ng kanyang pahayag, tinanong niya ang direktor tungkol sa mga resulta ng taon. Walang pag-aatubili, sumagot ang direktor na pumili siya ng 40 sa pinakamahuhusay na bata at hinati sila sa 4 na grupo, parang mga fraction. Sa taong ito, sasailalim sila sa espesyal na kurso. Ang mga estudyante ay ipadadala sa iba't ibang bundok para sa karagdagang pagsasanay at pagsusulit. Si John ay bumagsak mula sa bato na parang sirang palaso. Hinayla siya ng grabidad pababa hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan sa tubig, na naghiwa sa ibabaw nito sa libu-libong patak. Sa takot, kumapit siya sa madulash na mga bato, pilit na umaahon mula sa bitag ng tubig. Ang mga sigaw niya para sa tulong ay nalunod sa ingay ng alon. Pagod ngunit matigas ang ulo, nagawa niyang marating ang pampang sa huling piraso ng lakas niya. Masakit ang bawat kalamnan at parang tambol na baliw ang pintig ng kanyang puso. Mataas ang naging halaga ng kanyang kalayaan. Ang mga posas ay naglaho sa madilim na kailaliman, na ang bigat nito ay bumibigat sa isipan niya. Ang ideya kung ano ang maaaring gawin ng kanyang master sa pagkawala ng mga posas ay nagdulot ng lamig sa kanyang kaluluwa. Lumitaw ang takot sa kanyang kalooban, parang lasong ahas. Ang ideya na kailangan niyang sumisid pabalik ay tumatak sa kanyang isipan. Parang bintana sa kailaliman ng tubig, ngunit paano kung hindi magtagumpay ang kanyang teknik? Ang pagkabigo ay mangangahulugan ng kahihiyan at lahat ay nakataya. Pinipigil ang kanyang mga pag-aalinlangan, pinatunayan niyang handa siya sa hamon. Sa desperasyon, lumundag siya pabalik sa tubig, parang batong naghahanap ng kailaliman. 3 buwan ang lumipas, sa punong himpilan ng Merma Alliance. Ang marangyang mansyon ng Pure World ay tahimik, at ang katahimikan ay sumasalamin sa mga maharlikang bulwagan. Ang pinuno ng alyansa ay puno ng pagmamalaki. Ang Heavenly Warrior Academy ang kanyang pag-asa para sa isang kinabukasan ng hustisya na kanyang ipinangakong poprotektahan. Nakipag-usap siya sa direktor ng akademya, na nakapili na ng 40 sa pinakamahuhusay na mag-aaral. Ang mga Blue Dragon ay ipapadala sa Wuon Mountain, ang mga White Tiger sa Tai, ang mga Black Turtle sa Hua, at ang mga Red Falcon sa Im. Maayos at detalyado ang plano. Ang lakas ng bawat koponan ay halos pantay upang maging patas ang kompetisyon. Dahan-daang binuksan ng pinuno ng alyansa ang liham at nagsimulang magbasa, na para bang nakasalalay ang kapalaran ng buong mundo sa kanyang mga salita. Dagdag pa ng punong guro, bagamat ang 40 mag-aaral na ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay, may pagdududa siya sa kanilang espiritu sa pakikipaglaban. Agad na naintindihan ng pinuno na mahihirapan ang Red Falcons. Ang mga pagsubok para sa kanila ay magiging mabagsik. Pinag-isipan pa ng punong guro na idagdag ang pinakamahusay na mga estudyante sa koponan ng Red Falcons upang maging patas ang laban, ngunit hindi pinayagan ang kanilang potensyal na baguhin ang plano. Naalala ng pinuno si Ren, kung ay dadagdag ang pinakamahusay na mga mag-aaral sa Red Falcons, kailangang bumalik siya sa Mount Emmy. Ngunit ang Mount Emmy ay isang lugar na mas mabuting iwasan. May mga alaala doon na mas mabuting hindi na muling galawin. Ipinaalam ng direktor kung sino ang magtuturo sa bawat koponan. Partikular na ang Red Falcons ay binigyan ng isang espesyal na mentor, isang pasensyoso at matalinong tao na kilala sa kanyang kabaitan at tibay. Nang araw na yun, siya ay nakatayo na sa tabi ng malamig na ilog kung saan inalok siya ng kanyang mga estudyante ng pahinga. Ang isa sa mga estudyante ay gustong magpatuloy, samantalang ang isa ay pagod na pagod at itinapon ang kanyang bag at nagsimulang magalit sa kanyang kaibigan. Nagkaroon ng alitan sa harap ng mata ng kanilang guro. Nag-away ang mga bata, nagpapalitan ng insulto at sambat. Kalma silang ipinaliwanag ng guro na maaari silang bumalik at ituro na lang ang tamang daan. Ngunit nagpa siya mga estudyante na dalhin ang kanyang mga gamit at samahan siya papasok sa kabundukan. Pinuri pa niya sila sa kanilang kabutihan. Biglang inilabas ng mga estudyante ang kanilang mga kutsilyo.
Nakita nilang paalis ang matanda mula sa pampang at naisip nilang kunin ang kanyang pera at mahahalagang gamit. Kinuha ng matanda ang isang maliit na bag at isa pang misteryosong bagay. May laman itong pera, ngunit wala siyang balak ibigay iyon. Basta niya itong inihagis sa lupa at ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang liwanag. Inamin ng matanda ang kanyang katandaan, ngunit hindi ang kanyang kahinaan. Tiningnan niya ang mga estudyante ng may kalmadong kumpiyansa at sinabing, kung ganoon sila katapang, subukan nilang atakihin siya. Nagbanta ang mga bandido gamit ang kutsilyo at inaalok siyang ibigay na lang ang pera, ngunit walang alinlangan, inihagis ng matanda ang bakal na bagay sa kanilang direksyon. Tumama yon, at ang isa sa mga umaatake ay tumilapo na parang laruan, tumama ang ulo sa isa pang piraso ng bakal na humagibis kasabay nito. Ang suntok ay walang awa. Ang hangin ay napuno ng takot. Ang kutsilyo ng pangalawang bandido ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumipad sa hangin. Tumilapo ng talam sa ibabaw ng ulo ng matanda, ngunit nawala ng balanse ang umaatake at nadapa sa bato. Sa likod, naghihintay ang isang malaking bato, hindi natitinag at walang awa. Ang suntok ay mapanira. Tumama ang ulo ng bandido sa bato, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa parehong sandali, isa pang bandido ang tumalon, ngunit hindi nagtagumpay at diretso siyang bumagsak sa katawan ng kanyang kasama. Mula sa itaas, bumagsak siya, dinurog ang kaaway gamit ang kanyang bigat na parang hatol ng tadhana. 7 minutong katahimikan ang bumalat sa larangan ng labanan, tulad ng isang belo. Samantala, si John ay nasa ilalim ng tubig, ang mundo sa itaas ay naglaho sa isang madilim na kailaliman. Dahil sa pagsasanay, kaya niyang pigilin ang kanyang paghinga ng 30 minuto, at ang mga pulse areas ay hindi na sagabal. Naabot na niya ang unang antas ng kasanayan at kaya na niyang magtapo ng kutsilyo sa ilalim ng tubig nang may nakamamatay na katumpakan. 3 buwang nakakabaliw na pagsasanay ang nagdaan, ngunit ang mga bato ay nanatiling matibay. Walang bitak, walang tagumpay. Hindi pa rin niya kayang itapon ng kutsilyo gamit ang buong lakas, na parang may pumipigil sa kanya. Sa bahay, naghihintay ang guro na ang malupit na mga salita tungkol sa pagiging walang kwentang mamamatay tao ay umalingaw sa kanyang isip tulad ng kampana ng kahihiyan. Sinubukan niyang alalahanin ang mga payo ng kanyang guro, ang tamang teknik, paghinga, tamang posisyon sa ilalim ng tubig. Muling tumutok ang tingin niya sa bato. Paano malalampasan ang mga ito? Paano magagawang tumagos ng metal sa mga ito? Wala siyang karapatang magkamali. Mas mahigpit niyang hinawakan ng kutsilyo na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Ang ideya na maaari siyang mabulok sa ilalim ng tubig ng isa pang 10 taon ang nagpilit sa kanya na tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Nag-concentrate siya, pinigilan ang bawat kalamnan. Ang lahat ng lakas na naipon mula sa mga buwan ng pagsasanay ay nagtipon sa isang sandali. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit tulad ng isang apoy na handang sunugin ang lahat ng nasa daan nito, at sa isang tahimik na sumpa, itinapon niya ang kutsilyo sa kanyang guro. Ang talam ay humiwa sa tubig, mabilis na tumama sa mga bato tulad ng isang palaso mula sa pana. Ilang sandali ang lumipas, at umahan si John mula sa tubig, humihingal. Isang kakaibang eksena ang bumungad sa kanya, nakahiga ang isang bata sa ibabaw ng matanda na parang isang sako ng patatas. Ang sitwasyon ay mukhang napaka-absurdo kaya't hindi maiwasang itaas ni John ang kanyang kilay. Sinuri niya ang paligid mula sa magkabilang panig, sinusubukang maunawaan ang nangyari. Ang pinakamainam na solusyon ay lumapit at tingnan ng mas malapitan, kaya't ginawa niya ito. Naglaro ang kanyang imahinasyon habang sinusuri ang mga detalye. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang marahas na pagnanakaw na hindi nagtagumpay ayon sa plano. Sa harap niya ay nakahandusay ang 2 magnanakaw na nagtangkang patayin ang matanda ngunit sila mismo ang nakaranas ng malupit na parusa. Ang una sa kanila ay may bali sa tadyang at panloob na pagdurugo. Isang bakal na bagay ang tumama sa ulo nito na siyang naging hatol. Ang mga kamay nito, na may matitigas na kalyo, ay nagpakita ng kasanayan sa paggamit ng espada, at ang espada malapit dito ay mumurahin, sira, isang tunay na sandata ng isang lansangang magnanakaw. Ang pangalawa naman ay namatay din dahil sa tama ng bato sa likod ng ulo. Ngunit bago siya namatay, nagawa pa niyang saksakin ang matanda gamit ang espada. Ang kanilang kasuotan at sitwasyon ay sumisigaw ng isang bagay, sila'y magkasabuat sa krimen. Ngunit saan nanggaling ang mga batong yon? Karma, kapalaran, at bakit naging biktima nila ang matanda?
Nararamdaman ni John na ang matanda ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kalyo sa kanyang mga kamay at ang bakal na bola ay nagpapahiwatig ng kasanayan. Isang ordinaryong lolo ay hindi makagagawa ng ganoong suntok. Ngunit kung siya'y ganoon kalakas, paano niya nagawang tamaan ng espada? Siguro'y may nagawa siyang bagay na naka-offense sa kanila. Nagpasya si John na lumapit upang alamin ang buong katotohanan. Napansin niya ang kakaibang baluktot sa binti ng matanda. Hinayla niya ito pataas, ngunit sa pag-iwas, nabagok ang ulo nito sa matulis na bato. Tila ang pangalawang magnanakaw ay aksidenteng bumagsak sa ibabaw ng matanda, nagdulot ng isa pang misteryosong kamatayan. Ngunit bakit hinayaan ng isang bihasang guro ang ganitong walang saysay na laban? Dumaan si John sa maraming walang katuturang dahilan, baka kailangan ng matanda na magmadaling pumunta sa palikuran, o baka naman pinahihirapan siya ng init ng panahon.